Bago matapos ang taong 2020, isang pasabog ang inilabas ng WION News na isang nailik na dokumento kung saan nakalista ang halos 2 milyong mga miyembro ng Chinese Communist Party ang nakapasok sa malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. Okay, mga utol. Okay, check natin yung nilabas ng WION, okay? Mga utol, eto yan. Nilabas, mali. This one. Okay, yan, mga utol, mula to sa WION, no? WION nga basa ko dyan. 2 million members of Chinese Communist Party infiltrating world's biggest companies. Okay, sa madalit sabi, yung mga membro ng CCP, pinapakalat nila sa iba't ibang bansa para para makapag-infiltrate doon. Okay? And syempre, ang number one ang goal ng mga yan makakuha ng impormasyon sa nasabing bansa. Kagaya na lamang nung nahuli na US Navy, no? No, US Navy siya pero siya by blood ay Chinese. So nahuli siyang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa galawan ng US Navy patungo sa China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa totoo lamang, mga utol, lalo lamang umiinit itong issue ng China at Pilipinas, lalong-lalo na yung infiltration di umano ng mga secret agent ng China dito sa Pilipinas. Siyempre, nangyayari naman talaga ito. Kahit sa US, ito'y nangyayari. Okay? Na may mga nakakapasok sila mga sleeper agents o mga spy, kumbaga, mga utol. At yan ang ating aalamin, yan ang ating topic ngayon dahil 'di ba, napakainit ng issue nito na ito sa ating bansa ngayon. So ito'y mula kay Pinoy Mystery Channel. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Siyempre, titingnan natin yung iba't ibang klase ng report tungkol dito. Okay, 2 milyong komunista na Bulgar. Infiltration ng China sa Pilipinas. At ako'y naniniwala talaga na nangyayari yan. Okay, mamaya sasabihin ko kung bakit. Ayan na, Bamban, Tarlac. Doon pa lang, diba? Alam na natin Mainit ngayon ang balita hinggil sa alkalde ng Bamban sa Tarlac na si Mayor Alice Guo na nasangkot sa Philippine offshore gaming operator ng Zunyuan Technology sa Baofu compound ng bayan. Noong pinatawag ito sa Senate hearing para tapusin ang kaso hinggil sa Pogo, mas malalim pala ang nahukay na rabbit hole. Itinanggi ng mayor ang kanyang ugnayan sa mga iligal na nagaganap sa loob ng compound. Bagamat nakapirma ang babae sa maraming dokumento, nagmaang-maangan na mayroon siyang kinalaman. Sabi nga ng mga doon pa lang, mga utol, parang kasi kahit obvious, kahit obvious na kailangan kasi, 'di ba, beyond reasonable doubt, okay? So kahit kaduda-duda yung mga kanyang mga kasagutan sa tanong ng Senado sa hearing na ito, wala talagang magagawa hanggat hindi substantial yung ebidensya. Okay? So isipin mo, doon sa business ng Pogo, halos lahat ng, kumbaga, nagtuturo na siya kasama doon. Pero hanggang ngayon, 'di ba? hindi pa rin napapatawan ng kaparusahan, pero yun nga, kailangan kasi ng beyond reasonable doubt pag yung papatawan kung ano pa man. Okay? So may mga nilalabas pa siyang mga alas, kumbaga, si Go. Okay, mamaya tuloy muna natin. Dokumento, nagmaang-maangan na mayroon siyang kinalaman. Sabi nga ng mga netizens, sino ba ang aamin? Pero simula pa lamang iyan ang mga kaduda-dudang sagot ng alkalde dahil kahit ang mga personal na pinahayag nito ay nonsensical. Tama. Ayon sa mayor, hindi nito alam kung saan lugar siya pinanganak at ang birth certificate ay inirehistro lamang noong siya ay 17 taong gulang. Wala itong dokumento na nag-aral ng elementarya, ng high school, pati kolehiyo. Sinabi ng alkalde na homeschooling lang ang ginawa sa kanya dahil iginit nito na nakatira sila dati sa isang farm.
Wala ding mga marka kung nakapasa o kung nakapagtapos. Hindi rin ito matandaan kung anong paaralan kaugnay si Teacher Rubelin. At hindi rin niya alam kung sino-sino yung ibang mga kasambahay sa 5080 Santiago, Valenzuela nung sila ay tumira doon ng 1 taon. Teka lang mga utol, para sa mga nagtatanong, kasi yung qualification para sa pagtakbong mayor napakakonti lamang, no? So, must be Filipino citizen, tapos may age bracket, no? May certain na age para makatakbo ka. Kailangan Filipino citizen, tapos 1 year residency, at least 1 year residency doon sa nasabing lugar kung saan ka tatakbo bilang mayor. And then, yung pang-apat yata ay able to read and write. Okay, not necessarily nakagraduate ka ng high school. Kahit hindi ka nakagraduate ng high school, kung ikaw ay able to read and write at makapagsalita ng Pilipino, tapos na po. Pwede ka nang tumakbo. Ganun lang kadali. Okay mga utol? So hindi natin masisisi itong COMELEC na na-meet naman niya yung mga qualifications na yon, kaya siya nakatakbo. Okay? Yun mga utol. Pero ang questionable sa kanya kasi yung kanyang nakaraan, yung pagiging Filipino citizen niya. Paano siya naging Filipino citizen? Kasi hindi niya nga makwento yung kanyang background o pinanggalingan, yung childhood niya hindi niya makwento. And then, yung mga birth certificate na nilalabas niya, yung mga dokumentong nilalabas niya sa Senado, kaduda-duda. Kaya hindi natin may iwasang magduda sa taong ito. Okay mga utol? Tuloy muna natin. Hindi rin ito masabi kung nasaan na yung isa nitong kapatid. Mga sagot na tinatawag na plausible deniability. Kapag sinabing plausible deniability, ito yung pagtanggi sa isang akusasyon na pinlano muna na walang iiwanang bakas na ebidensya para ikonekta ang krimen sa pagkatao. Kumbaga nilinis ang pinagdaanan, tinanggal ang mga koneksyon upang maiging maitanggi ang akusasyon. Tama. Kung susuriin ng maigi ang usapan, mapapansin na mukhang ito ang ginamit ni Mayor na paraan. Wala ni isang record ito sa anumang eskwelahan. Walang ugnayan nag-tutor sa anumang organisasyon. Walang koneksyon sa anong ospital ang birth certificate. Walang dokumento mula sa midwife na nagpaanak at walang address kung saan lugar pinanganak. Grabe, Wala no? ni isang bakas ng pinanggalingan. Tama. Dahil sa mga lagtaw-lagtaw na impormasyong kanyang ibinahayag, mayroong mga naniniwala na ito ay fabricated o gawa-gawa lamang. Ang tanong, bakit naman gagawa ito ng inimbentong pagkatao? Napakagandang tanong. At ang sagot ay isa ring malalim na tanong. Sino bang mga individual ang nag-iiba ng kanilang identity? Bago matapos ang taong 2020, isang pasabog ang inilabas ng WIO News na isang nailik na dokumento kung saan nakalista ang halos 2 milyong mga miyembro ng Chinese Communist Party ang nakapasok sa malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. Okay mga utol. Okay, check natin yung nilabas ng WIO, no? Okay, mga utol, eto yan. Nilabas, mali. This one. Okay, yan mga utol, mula to sa WIO, no? Wayon nga basa ko dyan. 2 million members of Chinese Communist Party infiltrating world's biggest companies. Okay, sa madalit sabi, yung mga membro ng CCP pinapakalat nila sa iba't ibang bansa para para makapag-infiltrate doon. Okay? And syempre, ang number one ang goal ng mga yan makakuha ng impormasyon sa nasabing bansa. Kagaya na lamang nung nahuli na US Navy, no? No, US Navy siya pero siya by blood ay Chinese. So nahuli siyang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa galawan ng US Navy patungo sa China. So nahuli po 'yun mga utol. Okay, basahin lang natin ng konti. So yun po yung parang pakay, 'di ba? So okay, come to think of it. Approximately 2 million members of the Chinese Communist Party are secretly embedded in some of the world's biggest companies, banks, media groups, universities, and government agencies, according to the latest report. Okay? So talagang ipinapasok nila yung kanilang mga agent sa mga malalaking kumpanya, sa bangko, sa media, yung universidad
at sa mga gobyerno. O hindi imposible na dito sa Pilipinas ay nakapasok na sila mga utol. Kasi nga including US and Australia ay napasok na nila. Okay? Napakalinaw niyan. Sabihin, itanggi ba natin o hindi? Bukod pa rin doon sa mga doon sa mga espiya na nilalagay nila sa mga bansa. O kunyari dito sa Pilipinas, bukod doon, syempre may mga koneksyon yan na Pinoy na nakaupo sa pwesto sa gobyerno natin. 'Di ba? Doon nga lang sa sinabi sa tinura ni Secretary Gibo Teodoro, sinasabi niyan na etong Pogo operation, hindi ito Pogo operation, ito isang malaking crime syndicate na nakapasok sa atin at ito po ay nakatimbre sa ilan sa mga Pinoy na nakaupo sa ating gobyerno at kahit kayo ay maniniwala doon. Siyempre alam naman natin kung gaano ka-corrupt ang ating gobyerno. Okay mga utol, at bago tayo bumalik sa ating featured video, pakita muna natin itong ebidensya ng isang video na inilabas ng Senate nung Senate hearing kay Alice Go. And mga utol, ito'y isang pagpapahayag o statement o whistleblower na siya mismong nagsasabi na naka-infiltrate na ang mga ilang Chinese secret agents sa Australia. Okay, no? There are definitely Chinese secret agents in Australia. Pakinggan lang natin konti. 澳洲肯定会有一些中国的秘密特工，他们在澳洲肯定已经有了一个支持的一个系统，而且我们都知道一些。Ayan, no? We also know some Chinese groups and organization actually work for the Chinese government. Okay, marami kasi mga grupo itong Chinese, okay? 中国的社团组织实际上就是为中国政府工作的，这是一个公开的秘密。秘密警察系统越来越忙，他们的权力毫无疑问是得到更大的膨胀。人员呐、编制啊、财务啊，可能都有进一步的膨胀。所以说他们在海外的一些行动，So their overseas operation has become more active. 相对来说也更加的活跃。 Yan mga utol ha. Yan ay inilabas no na isang panayam ng mismong kasali sa grupo na ito. Na-infiltrate na nga daw nila yung Australia. Ang sabi ngayon ni Senator Risa Ontiveros, kung napapasok nila yung mga malalaking bansa na yan, kagaya ng Australia at United States, what more ang Pilipinas? Yun lang yun eh. At ako naniniwala na marami na dito. Sa sobrang dami dito nakakapasok. Hindi ko sinasabing lahat ng Chinese na nandito ay may kinalaman dyan. Ang sinasabi ko mga utol, ang nililinaw ko rito, meron na. Okay? Kung duda kayo, baka. Dun sa ngayong iniimbestiga na si Alice Go, baka. Isa siya dun. Baka Okay? Mga utol. Sino bang gagawa ng na kaduda-duda ang background? Okay? Kung siya'y pinanganak sa Pilipinas, Pinay ang magulang, bakit? Kaduda-duda lahat ng dokumento niya. At ang kanyang mga business partners ay mga pawang mga miyembro ng sindikato at wanted sa Singapore. And one more thing, okay, tama pwede sinasabi niya na hindi niya nalaman. Hindi niya alam na miyembro mga wanted criminals pala yung ilan sa mga business partner niya. Diba? Hindi nagtatagni-tagni. It doesn't make sense, kumbaga. Okay, tuloy muna natin. Ayon sa ulat, hindi para magtrabaho. Para kumuha ng mga maselang impormasyon. Ayan na, mga utol, no? The Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called talagang din ang nag-leak na dokumento ng The Wire na na-infiltrate nga ng mga miyembro ng Partido Komunista sa China ang mga malalaking ahensya sa mundo, kasama ang mga security agencies, mga bangko, mga pagawaan ng sasakyan, mga research centers at mga universidad. Ayon sa ulat, inilabas ito mula sa British Consulate sa Shanghai noon pa ang taong 2016. Sinabi rin sa news.com bago matapos ang 2020
Kasama sa napasok ng mga komunista, may mga pagawaan ng sasakyan katulad ng Boeing at Volkswagen. Grabe. May pagawaan ng gamot, Pfizer at AstraZeneca. Pati mga bangko ng ANZ at HSBC ay na-infiltrate na rin. Base sa ulat, ito ang pinakamalaking leak na nailabas na may ugnay sa mga komunista. May mga utol, no? Anong masasabi nyo dyan? Diba? Ito isa pa. Isa pa. Papakita ko lang to. Ito mula to sa South China Morning Post. No? Philippine visa scheme sparks fear of Chinese students acting as agents of state. Okay? A report showing that 16,200 Chinese nationals who entered the Philippines as tourists and later received student visas in 2023 has alarmed analysts. Lahat kaya yan totoong mga estudyante? Ano sa palagay nyo? The findings have prompted calls for Philippine Security Intelligence Agency to examine the background of these students. Pero kung nababayaran nga yung mga mag-i-examine, yung mga mag-i-investigate, wala rin. Kung pansinin nyo, sabi nga ni Senator Chis Escudero, no? Sabi niya sa isang pahayag niya, etong ni-raid na lang na Pogo. Kung alam na, di ba, napakaraming walang nahuli, no? Bakit ang ginagawa, instead na ikulong, kasi dito naman ginawa yung krimen, bakit deportation? Bakit walang nakukulong? Di ba, doon pa lang kaduda-duda na. At gaya rin, sabi rin ni Secretary Gibo Chodoro, may mga involved na matataas na opisyal ng ating gobyerno ngayon. Mga involved, no? Sino-sino yung mga yon? Malamang alam nila yan. Makukulong ba yan? Maharap ba yan? Ang problema, kadalasan sa mga ganyang high-profile cases, kadalasan hindi ko sinasabing maraming pero lagi. Kadalasan, wala naman nakukulong. Diba? Wala napapatunayan. Sabi nga niya rin no? Pag may crime, may kriminal. Pero bakit wala nakukulong? Ano masasabi niya mga utol? Tuloy na muna natin. Nung lumabas ang balita, natunugan na ito sa China. Kaya gumawa ang partido ng ilang pagbabago hinggil sa mga tinuturing na sikreto ng bansa. Grabe, no? Ayon sa NPC ngayon lang 2024, na bukod sa mariing pagbabawal sa paglabas ng mga sikreto ng partido, protektado ito ng batas at sino mang lumabag ay parurusahan. Kaila sa marami na napakalaking peligro nito para sa lahat. Dahil sa naaayon sa batas ng China, lahat ng citizen na inchik sa loob at labas ng bansa ay may obligasyong makipagkasundo sa Partido Komunista. Ibig sabihin, kahit hindi sila komunista ngayon, sa isang tawag, pwede silang maging membro bukas. Yan ang matindi mga utol, no? So meron silang batas na ganun na kumbaga, meron silang obligasyon sa kanilang state. Kung Chinese national ka, obligasyon mo na tumugon sa panawagan ng iyong state. Yun ang batas nila. So, lahat talaga ay posible maging kanilang mga espiya. Pero one thing's for sure, na tayo na-infiltrate na. Kahit sabihin natin hindi. Na-infiltrate, napasok na nila ang gobyerno natin, napasok na nila ang Pilipinas at who knows kung sino yung kanilang mga kukutsaba na nakaupo sa pwesto natin. Yun ang magiging problema natin dyan. So anong masasabi nyo mga utol? At susunod, titingnan natin, meron ako nakitang video tungkol naman do sa pagkatao o sa kung ano pa man tungkol sa pagkatao ng mga nanggo. Okay, at lalabas natin yan sa susunod natin video. Pero sa ngayon, hanggang doon lang muna. Maraming salamat. Kailangan kong inyong opinion dito mga utol. Napakasensitibo ng ating napakasensitibo ng ating topic mga utol pero napakadami pong haba tayo ng haba kasi napakadaming nilalaman at mga conspiracy theories na nakita ko sa Google. Nung ako'y nagsesearch tungkol dito sa infiltration ng China. Okay, globally mga utol, global nangyayari. Hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa global.
yung diskarte nila. Anyway, pakilagay na lang ang inyong komento. Maraming salamat sa iyo, Pinoy Mystery Channel. Maraming salamat. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless, at saludo po ko sa inyo lahat. Maraming salamat po.